ikaw yung may misis na masungit? Alam mo, ganda ka. Ala! Nung umaga ka na nang uwi, minsan tuloy iniisip ko baka mamaya nang bababae ka na. Joey! Kapal na mukha niyo, mga immoral kayo! Ikaw talaga ang mahal ko, Carol. Sigurado gulo ito. Hindi ka na lang mamatay! Ang dali mong sabihin yan, maghiwalay tayo? Pagkatapos mo kong anakan ng anakan, hindi ako papayag. Araw-araw mong pagdusahan yung kataksilan mo. Kung minsan sadyang mapagbiro ang tadhana, hindi po ba? Yung taong pinagkatiwalaan mo, traidoring ka pala. Yun namang mortal na kaaway mo, sa huli ay nagiging best friend mo. Ganyan ang nangyari sa isang babae na pinagtaksilan ng kanyang mister at nakabuntis pa ng iba. Kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon, haharapin mo ba ang kabit ng asawa mo o isusuko mo na lang ang iyong mister na walang kalaban-laban? E paano kung nagkataong kasundo mo pala si kabit? Ano ang inyong gagawin sa lalaking nanlinlang sa inyo? Yan ang komplikado at totoong kwento na dapat nating tunghayan dito sa aming episode na pinamagatang Karibal noon, Beshi ngayon. Salamat po. Salamat! Salamat po! Salamat! Congrats sa'yo, ha? Congrats din. Ugi na naman yung Abay, ang Bicol ganda. Express mo. Naku, oo nga, nagulat ako, nanalo ko. Congrats, mahal. Alam mo, masarap talaga itong magluto ang mama mo. Lalo na yung ginataan, malasang-malasa. Tapos yung anghang sakto lang. Kaya talaga, alam mo, hindi ako nagsasawa sa luto mo. Uy, teka lang, amoy pawis ako. Wala akong paki. Mahal na mahal kita. Wala akong paki. Kikis pa rin kita. Uy, ano ka ba? Hindi, mahal. Congrats, ha. Uy. Mukhang masarap din itong luto mo, ah. Pwede man tikman. Konti lang. Sarap din. Ano ka ba? Ba't mo tinitikman yan? Eh, para sa asawa niya yan. Hindi. Ayos laang, single mother ako. Ay gusto nyo ba dagdagan ko ng nyog? Sige. Okay lang ba sa amin na lang? May ayos Oh, mahimik ka nga, hindi naman yan masarap eh. Itong Bicol Express, Yan talaga. ito talaga yung masarap. Talagang sisimutin mo ang gata. Gusto ko yan. Abay, hahaibla din ka naman sa ganyan. Dahil sa baboy. Eh yung sa'yo, na sobrang tamis, magkaka-diabetes. At least, panghimagas, pwedeng kainin kahit anong oras. Abay, yung sa'yo, madaling mapanis, umabantot. Ano sabi mo, ha? Mahal. Marie. Sandali. Huwag ka na magalit. Ikaw naman panalo dito eh. At saka itong gatang to, sarap to, ubusin ito. Tsaka lahat, alam ko lahat ng gawa mo. Halika na, huwag na kayo mag-away. Halika na. Ay, pasensya na. Mamaya, gata. Diba? Marie, ilang taon ka nung nakilala mo si Joey? 19 years old po ako nung nagsimulang magtrabaho. Bakit nahulog ang loob mo kay Joey? Pinakilala po siya sa akin ng pinsan niya dahil katrabaho ko. Ah, niligawan ka sa trabaho. Eh, yung pag-uugali niya, anong nagustuhan mo doon? Ba't ka na-inlove sa kanya? Mabait naman po siya yung una naming pagkakakilala. Eh, kamusta naman ang pagsasama niyo noong simula? Okay naman po, maganda naman po ang pagsasama namin nung umpisa. Masayang itinataguyod ni na Marie at Joey ang kanilang mga anak. May maliit na karinderya si Marie, habang kolektor naman ang boundary ng jeep si Joey. Pero ang simple at tahimik nilang pamumuhay ay biglang nagbago nang tuluyang makilala ni Joey si Carol. Ay, eto na. Abay, ako na. Ayan. Maraming salamat, Daddy! Ayan, Be.
Tama yung ginagawa mo. Daddy! Bili na ng puto bumbong. Masarap na pasalubong. Uy, di ba, ikaw Uy, yung... ka rin. Eh, diba, ikaw yung may misis na masungit? Hindi, mabait naman yun. Ano lang siya medyo nagselos lang ng konti kasi ayaw niya na may malalamangan doon sa luto niya. Eh, ikaw ba? Nasaan yung mister mo? Alay. Huwag nang buhayin ng pinatay na alaala. So, totoo nga na single mom ka pala. Oo. Nagmahal. Pinangakuan ng kasal. Tapos, iniwan. Kaya single. Pero masaya ako kasi nasa akin ang anak ko. So, bagay, alam mo, maganda ka. Ala! Hindi. Ibig ko sabihin, maganda. Itong pwesto mo, malapit sa mga estudyante dito sa school. Maganda. Ay, puro ka pang bobola. Bumili ka na lang kaya. Sige. Alam mo, tamang-tama eh. Mahilig talaga ako sa malagkit eh. Malagkit ka dyan. Malagkit na bigas. Ikaw talaga kung ano naisip mo. Ano pa bang gusto mo? Ikaw. Diyos ko po, Rude! Bakit? Alam ako! Ikaw. O ito! At saka yan. At saka ito, yan, nyog. Ano pa ba? Ano pa pwede kong bilhin dyan? Yan, puto bumbong mo. Ito, yung laman nito. Ano pa ba laman? Ubusin ko lahat ng paninda mo. Kaya nagsiselos ang asawa mo eh. Dagdagan ko ng nyog. Sige, parang mas masarap. Ang Lagyan ngalan mo mo? pa ng Joey. Sige. Oh. Sige. Sukal. Gusto ko yung matamis. Carol, halika nga. Aba. Carol, totoo ba yung kwento niya? Opo, Tita Mel. Paano mo ba nakilala si Joey? Ay, gayo po, Tita Mel. Nagtitinda po ako ng puto bumbong. Oo. Hindi, syempre po, mabilyaka po ako. Kinuha po niya ang number ko, Tita Mel, na sabi niya, tutulungan po daw niya ako magtinda ng puto bumbong. Yung pala ako ay liligawan. Alam mo din napakaraming anak. Alam po po, Tita Mel. Oh, bakit mo pa itinuloy yung... Ay ano po, tinatabay ko naman po siya, Tita Mel. Talaga pong siya ang porsigidong umano po sa akin. Hindi na po siya nauwi, sa amin na po natutulog. Ba't pinatutulog mo? Kasi mangot ka na naman. Ikaw na. Diba kapag katatapos lang natin maglabing-labing, masaya ka? Sige na, ano bang problema? Sabihin mo sa akin. Ano bang problema? Saan ka ba kasi galing talaga kahapon? Siyempre, sa trabaho. Saan pa ba ako pupunta? Siyempre, sa'yo lang, diba? 5 kayong binubuhay ko. Alam mo, Joey, nagpapasalamat ako na responsable kang ama. Pero parang nasobrahan ka naman ata. Inuumaga ka na ng uwi. Minsan tuloy iniisip ko baka mamaya nang bababae ka na. Ay, yan ka na naman. Paulit-ulit na lang. Di ba nung isang araw sinabi ko na sa'yo, nawala nga. Tapos ngayon isipin mo na meron na naman. Alam mo, nakakasawa na eh. Paulit-ulit na yung bintang mo sa akin na may iba akong babae. Pwede ba wag mo ako pagtaasan ng boses? Nagtataka lang naman ako. Kasi dati, nag-I love you ka pa sa akin sa text. Ngayon, wala na. Hindi ka na rin nakakasama sa simba. Yung mga niluto ko, napapanis na lang kakaantay sa'yo. Hindi mo ako masisisi kung isipin ko na may babae ka. Ano na ba ako? Mahal. Sorry na. Napangako ko sa'yo na napatutunayan ko sa'yo na hindi kita niloloko.
Akala ko ba okay na kayo ni Papa? Ewan ko, MJ. Huwag mo muna sasabihin to sa mga kapatid mo, ha? Pero pakiramdam ko talaga, nagsisinungaling yung tatay mo sa akin. Ma, baka naman nag-overthink ka lang. Posibleng may kabit si Papa eh. Mahal ka nun. Kapag ang babae kinutuban na may kabit ang mister niya, panigurado, may babae talaga yun. Hindi maalis sa isip ni Marina, niloloko nga siya ni Joey. Kaya malimit niya itong sundan. Pero magaling magtago si Joey ng kalokohan nito. Nahirapan si Marie na mahuli siya sa akto. Hanggang sa... Joey, Pinagdagan kayo ng yun. Hoy! Joey! Marie! Kapal ang mukha niyo, mga immoral kayo! Marie, nagkakamali ka! Anong nagkakamali, ha? Kailan ka pa naging tindero dito, ha? At kitang-kita ko nagsusubuan ko, sinusubuan ka niya. Tama na! Marie, wag dito. Nakakahiya. Ang daming tao. Nahihiya ka? Eh, ang sisihan niyo nga eh. Parang kayong totoong mag-asawa. Bahay na lang kayo mag-usap ni Papa. Hindi, hindi. Kakalbuhin ko yan. Huwag mo ka maturo! Tama na! Alam ka! Ginagawa mo yung asawa ko, kapal na mukha mo! Abay, ano magagawa ko yung asawa mo ang lapit na lapit sa akin? Ganon, ha? Yan, kung ano-ano kasi pinapakain mo sa asawa ko. Kung ano-ano. Ang buwan na bumbong! Tama na yan, Marie! Marie, sinabi yan! Tama na! Tama na! Tama na yan! Tama na! Marie! Marie, tama na! Sinira mo yung pamilya namin! Sinira mo yung pamilya natin! Naku, Marie, nung nahuli mo sa akto, anong ginawa mo? Hinarap ko po sila. Pinuntahan mo silang dalawa. Naalala mo ba yun sa kinikwento niyo? Opo. Ay, naalala mo. O, Pinuntahan ngayon, ko po, umuwi kami. Doon kami nag-away sa bahay. Ba't mo kasi ako pinakasalan? Hindi ka mapalasawa sa buhay binahata mo. MJ, makit ka muna sa kwarto. Ba't mo pinapaakyat? Ha? Dito lang siya. Para marinig niya yung mga pinagagawa mo para hindi ka tularan. Pwede pa tumahimik ka na, Marie, ha? Naririndi na ako sa boses mo, eh. Huwag mo ako pagtataasan ng boses, ha? Pagkatapos mong magpakasaya sa kabit mo? Bakit hindi ko naman pinapabayaan yung mga anak natin, ha? Joey, obligasyon mo. Obligasyon mong maging mabuting ama. Nangako ka sa akin eh. Nangako ka sa akin, di ba? Saksi ang Diyos at mga tao. Sabi mo, ako lang yung mamahalin mo. Ako lang. Tama na. Baka naman magkasakit ka. Wala naman akong ginagawa eh. Bakit niloko ng tatay mo? Naging mabuting ina naman ako sa inyo, di ba? Bakit ako niloloko ng tatay niyo? nung unay na konsensya naman si Carol at nakipaghiwalay na siya kay Joey. Pero sa kabila nito, hindi agad pinatawad ni Marie si Joey. Malimit siyang maghinala na niloloko pa rin siya ni Joey. At madalas itong nakikipagkita kay Carol. Saan ka na naman galing? Sa babae mo? Ano to? Ano pinagsasabi mo? Dito mo na masubukan akong pintor. Pintura-pintura ka dyan. Galing ka lang doon sa babae mo. Kay Carol. O ito, tawagan mo si Erlo para malaman mo kung saan talaga ako galing. Para malaman mo rin na kung talagang kami pa rin ni Carol. Sige, tawagan mo.
Alam, di mo nagsasabi. Bakit masisisi mo ba ako kung wala akong tiwala sa'yo? Alam mo, pagod na ako. Pagod na ako, Marie. Pagod na akong patunayan sa'yo na nagbago na talaga ako. Kung wala ka ng tiwala sa akin, wala ka ng respeto, ano pa't nananatili ako dito sa bahay na to? Alam mo, Marie, mabuti pa. Hiwalay na lang tayo. Tapusin na natin to. Ang dali mong sabihin yan, maghiwalay tayo? Pagkatapos mo akong anakan ng anakan, hindi ako papayag. Araw-araw mong pagdusahan yung kataksilan mo. Pa, umuwi ka na ng bahay. Nagluto pa naman si Mama ng Bicol Express. Di ba kapag nagluluto yun, nakikipagbati na yun sa'yo? Sige, mauna ka ng buhay. Papalamig lang ako ng ulo. Pa, baka kasi kapag hindi ka umuwi agad, mag-away na naman kayo ni Mama. Alam ko, Nak. Kasalanan ko naman talaga yung nangyari. Ayos na yun, Pa. Pinatawad ka na namin. Pero hindi pa ako lubusan napapatawad ng mama niyo. Hindi pa rin niya matanggap na nagbago na ako. Eh ano bang ina-expect mo pa? Magiging okay bigla si Mama. Eh hindi naman maliit na kasalanan yung ginawa mo. Sana bigyan mo pa siya ng time to heal. Sige na, Nak. Pa, kailangan ka namin. Kailangan ka ni Mama. Nak, babalik agad ako. Ha, pangako. Nang maaksidente si Joey, nagdesisyon si Marie noon na patawarin na si Joey at tuluyan ng kalimutan ang mga nagawa nitong pagkakamali. Pero hindi niya akalain, nahuli na pala ang lahat. Painamin na ba natin nagkamot yung papa Hindi mo? man nawawala si Papa. Hindi naman ako umalis pa nun. Asan yung papa mo? Nakita daw po siya ng nurse na umalis kanina. Saan naman niya pupunta? Ayaw na pa pala siyang papuntahin doon sa ospital Opo, Tita Mel. O, ano kang desisyon mo noon? Anong ginawa mo? Ano po, hindi po ako, Tita Mel, napunta doon. Oo. Yung pong bianan ko po, yung ina po ni Joey, Tita Mel, Oo. hinanap po talaga yung bahay namin. Oo. Dahil hindi po napayag si Joey na hindi po daw ako pupunta. Dahil nga po, buntis po ako sa kanya. Ay, oo. Opo, Tita Mel. Diyos ko po, Joey. Anong ginagawa mo rin Bakit gayaan ang itsura mo? Na-aksidente ako. Tumakas ako sa ospital. Tapos nagising ako. Ikaw talaga ang mahal ko, Carol. Ako, Joey. Sigurado gulo ito. Bumalik ka na sa inyo. Hinahanap ka na ng asawa mo. Hindi. Ayoko na. Carol, dito na ako titira. Bumalik ka na sa asawa. Sabi ko na nga ba, nandito ka na naman? Marie, Naku, Marie, wala akong kinalaman dito. Diyos ko naman. Marie. Alam ko na mali na pinili ko si Carol. Kaya humingi ako ng tawad sa anak natin. At sa mga kapatid niya. MJ, mas mali naman kung hindi ko susundin yung nararamdaman ng puso ko. Nagpakulang hiya mo! Ikaw? Wala kang kwentang asawa! Wala kang kwentang lalaki! Wala kang kwentang tao!
ikaw? Ang dami naman dyan. Walang asawa. Bakit yung may asawa pa? Hindi ka na lang mamatay. Malis na kayo. Malis na kayo. Carol! Malis na kayo sa pamamahay ko. Marie! Carol! Malis na kayo! Carol! Anak ko! Anak ko! Joey! Anak ko! Carol! Anak natin! Malis na kayo! Oh my God. Tuwa mo sa anak namin. Joey! Anak natin! Ano ang nangyari, Carol, nung nadiskubre mo na buntis ka pala? Ano po, Tita Mel, una po natakot. Pinalalaglag ko po yung bata. Matindi po ang kapit ng bata, talagang ayaw pong mawala. Tinuloy na po namin ni Joey. Ito ba'y pinag-usapan niyo ni Joey man lang? Kung Oo, paano mangyayari sa pamilya Sa niyo? akin ni Joey po, tanggapin ko na lang dahil nandyan na, dumating na. Wala na rin naman ako magagawa po. Oo. Di, ayun na lang pong ko, tinanggap ko na lang po. Doc, kamusta po mag-ina ko? Sir, we need an emergency CS procedure. Next week pa talaga ang due ng misis mo. Pero palabas na rin ang sanggol ngayon. Sige po, Doc. Gawin niyo po ang dapat. Pero kailangan niya ng masalino ng dugo. She is bleeding heavily. Posible mapahamak ang anak niya o siya. Kaya kailangan natin magawa ito. Ang problema, wala tayong stock ng dugo sa ospital. Doc, ako, type A po ako. Baka pwede yung dugo ko. Hindi kayo pwede, sir. Ang kailangan type O. Ha? Type O? Doc, ako po. Type O po ako. Marie? Kaano-ano niyo po siya? Asawa ko. Sure po kayo, ma'am? Opo. Ako po yung legal na asawa. Pero hindi naman po ako masamang tao. Sige po. Ipapahanda ko po yung mga gamit. Thank you po. Salamat, Marie. Salamat sa tulong mo sa mag-ina ko. Ginawa ko lang naman yun para sa anak mo. Wala namang kasalanan yung bata para madamay sa mga ginawa niya sa akin. Nang mga sandaling iyon, napagtanto ni Marie na tuluyan na nga siyang ipinagpalit ni Joey. Dumaan sa matinding lungkot si Marie dahil sa paghiwalay nila. May ilang linggo na halos hindi siya bumangon. Samantala, Grabe, tingnan mo. pinagsisihan naman ni Carol Mas dumedi ang na nagawa siya. niyang kasalanan kay Marie. Kaya nagpa siya itong ituwid ang kanyang buhay. Talaga napisgi niya. Oh. Ba't kanina pa nagsasalita, hindi ka wala kang reaksyon. Ano ba, pagod ka na ba? Gusto mo, ako na lang magbantay kay baby. Sige na. Okay lang. Tulog ka na rin. Sige na. Hindi. Iniisip ko lang kasi na Ano? Gusto mo ba, kumuha na lang tayo ng kasambahay para hindi ka masyado mapagod. Yun ba? Yun ba? Joey, umuwi ka na lamang sa pamilya mo? Ha? Teka lang, Carol, ba? Pero ba paano yung anak natin? Paano si Siam? Kakayanin ko to, Joey. Sorry, pero napakabait ng asawa mo. Dahil sa kanya kaya nabuhay yung anak natin. Samantalang ako, ilang beses ko siyang pinalaglag. Dahil lang ayaw akong patahimikin ng konsensya ko. Pero tama ang asawa mo. Walang kasalanan si Siam.
Tayo ang may kasalanan. Gawin na natin ang tama. Bumalik ka na sa kanya. Pero Carol, ikaw mahal ko, pati anak natin. Pinagpatuloy niya rin yung pag-ano sa kay Carol. Dinire-diretso niya. Di kinausap ako ng mga bata. Sabi ng anak kong panganay, wala ka na magagawa, ina. Kaya, ano mo na lang. Ano, tanggapin mo na lang. No, tanggapin ko na lang daw po. Di, sinunod ko yung mga anak ko. MJ, may naiwan ako sa bahay. Tingnan mo, sobrang cute ng baby. Grabe. Pwede ka na? Pero di ba si ano yan? Anak ba yan ni Daddy? Ibig sabihin kapatid ko po yan? Hindi mo yan kapatid. Pwede ka na. Sandali lamang, Marie. Pwede pa kitang makausap. Para saan? Para saktan mo ako ulit? Para saktan mo ulit yung mga anak ko? Gusto ko lamang humingi ng... Gusto ko lamang magpasalamat sa tulong mo. Okay na yun. Wala na yun. Sandali lang, Marie. Sandali lang. Utang ko sa iyo ang aking buhay. At ang buhay ng aking anak. Sa kabila ng masakit na binigay ko sa iyo. Nailigtas mo pa rin kami mag-ina. Patawad, MJ. Sana mapatawad mo ako. Pasensya na kung inagaw ko sa iyo ang iyong asawa. Ayoko na mga gawin ng aking anak ang ama ng mga anak mo. Buuin ulit ang iyong pamilya na minsan ko nang nasira. May kasalanan din naman ako. Naging mataas ako. Nilamon ako ng galit at selos ko. Hindi dapat sukuan ka ng asawa mo. Kahit napagod na siya. Gawa nang siya asawa mo pa rin siya. Wala na rin namang mangyayari sa amin, Carol. Wala na akong tiwala sa kanya. Oo, mahal ko pa rin siya. Pero ikaw yung mahal niya. Kaya pinapaubaya ko na siya sa'yo. Pauwiin mo na siya sa inyo. Pero pinabalik ko na siya sa iyo. Hindi pa ba siya umuwi? Pinagpalit ka na niya? Abay, kung wala siya sa inyo at wala siya sa akin, ay... May ibang babae na siya? Abay, nasan siya? Aba, talaga nga naman yung asawa mo, oh. Boyfriend mo. Nauna ka. Nauna ko.
Talaga nga namang paglaro ang tadhana. Ano ba yan? Ano ka ba? Diyos ko pa, Rudy. Salamat at ako yung napatawan. I'm sorry, Sorry. Umabot kayo dun sa puntong naging magkaibigan kayo di ba? Opo, Tita Mel. Tama? Opo. Paano, Carol? Natuwa po sila sa anak ko. Yun, naging kaklose na po namin siya. Parang sa bata po kami nag-umpisa. Sa Yung anak ko, ninyo ang Joey naging po. tulay. Opo. Para magkaintindihan kayong lahat. Opo. Ano naging feeling mo? Nakita mo yung bata sa unang pagkakataon? Marie. Masakit po sa akin, Tita Mel, na makita ko ang bata, pero iniisip ko, bata to, ba't idadamay ko sa puntong problema namin? Oo. Di, tinanggap ko na lang po yung bata. Pati bata tinanggap mo. Opo. Si Carol, tinanggap mo na rin. No, wala nang magagawa. Oo. Nandun na eh. Oo. Teka, sandali. Huwag kayong mag-away, ha? Tsaka, Carol, ano ginagawa mo dito? Pwede ba ibaba niyo na muna yung kutsilyo niyo, ha? Baka magpatayan kayong dalawa, eh. Manloloko! Oh! Yung kutsilyo niyo, ha? Ikaw. Kutsilyo niyo, Ikaw ha? ang Teka. dahilan kung bakit nagka-leche-leche ang buhay namin. Patawarin niyo ako. Aray, ano ba? Bakit? Ano ba yun? Galing? Saan pa kayong galing? Aray. Pinauwi kita sa Aray, inyo, pero hindi mo ako Aray. Diba? Pinaubayan na kita sa kanya. Tapos, iniwan mo din pala siya, pati yung anak mo. Napakawalang hiya mo Teka, talaga. sandali! Hindi totoong pabaya ako. Hindi niyo alam yung totoo, eh. Naghahanap buhay ako. Ano ba kayo? Ang katunayan niyan, stay-in karpintero nga ako, eh. Teka, hindi talaga kayo nag-aaway? Eh, bakit naman kami mag-aaway? Eh, best friend ko na tong si Carol. Nung panahon na wala ka, nagkausap na kami, nagkapatawaran. Pero, alam niyo, humihingi ako ng tawad sa inyong dalawa. Sa'yo, Marie, kasalanan ko talaga kung bakit nasira yung pamilya natin. Sa'yo din, Carol, kasalanan ko kung bakit nasira yung buhay mo. Joey, panatag na yung buhay ko. At tanggap ko na hindi tayo para sa isa't isa. Kaya ikaw, kapag niloko mo tong best friend ko, gagamit ako ng kutsilyo, puputulin ko yung ano mo. Huwag Beshi. naman, pambira. Kapag iyanay ng babae ulit, gagayahin kita. Papamigay ko na lamang para hindi sumakit ang ulo. Pero alam nyo, masaya ako sa inyong dalawa dahil mag-best friend ako. At ako na yata ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Pwede ba? Ano ba? Alam mo, ang dami-dami mong sinasabi. Try pa kami gagawin. Sige, tara. Gusto mo, tumulong na ako dyan, eh. Gusto mo ikaw ang aking tatarin? Huwag naman. Ikaw? Paano mo makakapagtrabaho? Pero meron ba kayong natutunan leksyon sa pinagdaanan nyo? Meron po. Individually, sa bawat isa, Marie, mauna ka. Ano yung aral na yan na natutunan mo na pwede mo i-share? Lalo na sa mga misis na dumadanas ngayon ng ganyan. Tibayan lang ang loob. Huwag magpapadala sa
emosyonal na Ay! hindi naman dapat. Ang hirap Na, niyan. Oo. Dahil ako'y dati nagagawa ko po yun. Yung isang boteng gin, talagang ininom ko Ay, po yun talaga? straight. Yung nangyari sa akin yun. Oo. Kaya ayoko mangyari sa ibang babae nangyari sa akin. Dahil, Walang mangyayari, walang saysay pa Wala din, ano? Kahit uminom ka ng 10 bote ng Opo. gin. Wala rin, ano? Wala rin po. Kaya ako'y pinagsabihan ng mga bata na na umayos daw po ako dahil wala rin naman daw po ako magagawa dahil nandyan na. Wawasakin mo lang yung sarili mo. Opo, sinabihan ako ng gano'n ng mga anak ko. Oo. Kaya di yun, umano Binati mo na lang. Oo. Ginawa mo na lang kaibigan, ano? Opo. Sobra naman po akong mabait, Tita Mel eh. Ang masasabi ko po bago po magdesisyon ng isang tao, pag-isipang mabuti. Dahil ang pagdesisyon hindi kanin na pag napaso iluluwa mo at hindi mo na maiibalik. Sana mapatawad ako ng mga taong nasaktan ko. Hoy, maraming salamat sa inyong dalawa. Salamat din po. Kayong beshi. Nakakaingit kayo. Salamat po. Maraming Ay, salamat thank po. you so much. Thank you po And din. God bless your family. Isang Opo. family na lang kayo Sige eh, po. di ba? Thank you po. God bless your family. Thank you very much. Thank you po. Marie Carol, maraming Opo. salamat sa Thank inyo. you po. Kung minsan nalalagay ka sa mahirap na sitwasyon na hindi mo inasahan at ginusto, pero nangyari sa iyo. Mga karanasang tila walang solusyon at lubos mong ikinapanghina ng loob. Ikaw ba ay gaganti sa nanakit sa iyo? Guguluhin mo ba ang buhay ng mga nanloko sa iyo o mananahimik ka na lang at pipiliting kalimutan ang bangungot na yon sa iyong buhay? Sa ganang akin po, di ba mas maganda na imbis na magmukha kang kawawa at inapi, taas noo mo dapat ibangon ang sarili mo at iyong mga anak. Patunayan mong kaya mo maging maligaya kahit wala siya hanggang sa mapagtanto niya ang sinayang niyang pagkakataon hanggang sa siya'y magsisi dahil sinayang niya at hinayaan niyang mawala ka sa buhay niya. Ngayon, bukas at magpakailanman.